May mga pagkakataon sa buhay na akala mo ikaw ang magliligtas. Pero sa huli, may isang nilalang na pipiliing mamatay para lang mabuhay ka. Sinugod ako ng isang mabagsik na toro. Wala akong kalaban-laban, pero bago niya ako masaktan, may isang kalabaw ang humarang at doon nagsimula ang huling laban niya para sa akin. Hindi marangya ang buhay ni Mara, pero buo, tahimik, at may isang nilalang na kumukumpleto dito, si Bantay. Hindi lang siya kalabaw, hindi lang siya alaga. Siya ang unang nakikinig kapag umiiyak si Mara. Siya ang kasama kapag wala ang mga magulang sa bukid. Siya ang tahimik na sumasagot sa mga tanong na hindi kayang sagutin ng mundo. Minsan, niyayakap ni Mara ang leeg ni Bantay at bulong niya, "Hindi mo ako iiwan, di ba?" At tahimik lang si Bantay. Pero sa bawat paghinga niya, parang sinasabi niyang, "Hindi kailanman." Mainit ang araw, tahimik ang hangin at walang babala. Isang mabagsik na toro, hindi kilala, hindi sanay sa tao, ang pumasok sa bukid. Sa una, hindi ito napansin ni Mara hanggang sa marinig niya ang malakas na yabag. Paglingon niya, nandoon na. Matalim ang sungay, mabigat ang hininga, at galit na hindi niya maintindihan. Tumakbo si Mara, pero maliit siya, mabagal, at ang toro mas mabilis. Sa bawat hakbang, palapit ng palapit ang kamatayan. At sa sandaling akala niya katapusan na, may humarang, si Bantay. Walang pagdadalawang isip, walang takot, walang pag-atras. Hinarap niya ang toro, nagbanggaan ang dalawang higanting katawan, umalingaw-ngaw ang lupa, sumigaw ang mga tao sa malayo. Pero si Bantay, hindi lumingon kay Mara, hindi siya umatras dahil alam niya kapag umatras siya, wala nang Mara. Tinulak ni Bantay ang toro, pinigilan, linabanan, hanggang sa tunuyang natali ng mga tao ang mabagsik na hayop. Tapos na sana, pero hindi pa. Sa huling sandali, sumugod muli ang toro at sinungay si Bantay sa tiyan. Isang malalim, isang brutal, isang sugat na hindi na kayang balikan. "Bantay!" Tumakbo si Mara, lumuhod, niyakap ang kalabaw. Dugo, mainit, patuloy ang pag-agos. "Huwag ka muna, please, huwag mo akong iwan." Ngunit si Bantay, dahan-dahang humihinga. Tumingin siya kay Mara at sa unang pagkakataon, parang may gustong sabihin. Hindi salita, hindi tunog, kundi isang tahimik na paalam. At doon, sa bisig ng batang minahal niya, pumipit si Bantay. Habang si Mara, unang beses na naramdaman ng mundo na wala ang kanyang kaibigan. Hindi lang si Mara ang nawala, buong barangay ang nagluksa. Napakabait ni Bantay, hindi nananakit, parang tao kung magmahal. Sa lamay niya, may mga matatanda na tahimik na umiiyak, may mga bata na hindi makapaniwala, at si Mara hindi umiimik. Hawak lang niya ang isang bagay, yung lumang tali ni Bantay. Parang doon na lang nakakapit ang buong mundo niya. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik ang ingay ng buhay, ang bukid, ang araw, ang hangin. Pero para kay Mara, may kulang na hindi na kailanman mababalik. Hanggang isang hapon, bumalik siya sa lugar kung saan sila laging magkasama. Umupo siya, tahimik, at bulong niya, "Alam mo, natatakot pa rin ako. Pero salamat kasi kahit wala ka na, nararamdaman pa rin kita." Pinikit niya ang mga mata, at sa unang pagkakataon mula nung mawala si Bantay, gumiti siya. Hindi dahil wala na ang sakit, kundi dahil natutunan niyang dalhin ito kasama ng pagmamahal.
Ang tunay na pagmamahal, hindi lang yung nananatili, kundi yung handang mawala para ikaw ang manatili. Kung may isang nilalang na ibinigay ang buhay niya para sa'yo, paano mo dadalhin ang pagmamahal na iniwan niya habang buhay?